Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. Ngayon po ay madaling araw ng Miyerkules. Kauna-unahang araw ng buwan ng Oktubre 2025. Grabe, ang bilis ng panahon mga kababayan, October na. So, eto mga kababayan, meron lang tayong update. Dito kay Bongo at dito kay Bato de la Rosa. Ako payo ko lang kay Bato sa kay Bongo. Enjoy nyo na yung yung nalalabing ilang buwan. Enjoy nyo na yung Halloween. Mag-enjoy na kayo with your family. Yung Halloween, yung Christmas, sa itong New Year. Enjoy nyo na itong mga nalalapit na mga okasyon, lalong-lalo na itong Christmas season. Talagang samantalahin nyo na yung inyong bonding ng inyong mga pamilya at ng inyong mga mahal sa buhay. Dahil ayon po kay Trillanes mga kababayan, meron na ngang pending, meron ng ilalabas na warrant of arrest laban dito kay Bato de la Rosa at kay Bongo. So nilinaw ni Trillanes na walang lumalabas na warrant of arrest para kay Aguirre na unang nabanggit nung nakaraan. Sabi niya si Aguirre daw nabanggit pero wala daw warrant of arrest para kay Aguirre, si Vitiliano Aguirre. At wala rin daw warrant of arrest para kay Sara Duterte. So ang balita niya ay magkakaroon ng warrant of arrest dito kay Bato de la Rosa at dito kay Bongo. Bakit si Bato de la Rosa? Kasi siya po ang PNP chief nung panahon na talagang nauso ang tukhang. Yung sinasabi nila na na sila'y ng gurgor. Sabi nila ay dahil ng laban pero ang totoo, ginurgor nila ng walang kalaban-laban. Tapos si Bongo ay special assistant to the president. Actually marami nang nagsusumbong kay Bongo pero hindi nila pinakikinggan. So parang nangyari ito sila po ay accessory to the crime against humanity. So sabi ni Antonio Trillanes, baka next year daw mga kababayan. So next year, mga January next year. Kaya sabi ko kay Bato at kay Bongo, sir, enjoy nyo na po yung Christmas vacation ninyo. Yung itong holiday season, itong Christmas season, pati na itong New Year, isama nyo na yung Halloween. Ano pa ba mga okasyon? Yun lang naman ang pinag-aandaan ng mga Pilipino eh. So enjoy nyo na with your family and friends. At nako, kasi baka pagdating po ng 2026, unang mga buwan ng 2026, ay lumabas na po ang warrant of arrest sa inyo. At wala po kayong ligtas. Kaya enjoy nyo na lang yung inyong Christmas season. At i-ready nyo na yung underground. Meron pa naman kayong panahon para maghukay. Kung kayo ay balak na magtago at hindi nyo harapin itong inyong reklamo laban sa inyo ng ICC, pwede naman kayong maghukay na kayo ng underground para doon kayo magtago. Kaya lang problema, baka biglang bumalik si General Torre. At kayo'y hagilapin dyan sa ilalim ng lupa at gumamit ng heartbeat device. Wala pa rin kayong ligtas kapag si General Torre na ang naghanap sa inyo. So ayan mga kababayan, ang update natin sabi ni Trillanes, ang pending na lang na warrant of arrest na malamang ibigay o i-serve January next year ay itong kay Bongo at itong kay Bato de la Rosa. Wala raw kay Aguirre at wala kay Sara Duterte. So masaya ang Pasko ni Aguirre at ni Sara Duterte. Kasi wala silang isipin eh. Di ba? Kasi itong dalawa magsasaya. Kaso syempre hindi mawawala sa isip nila na malapit-lapit na January na. Kaya ako na dumating ng warrant of arrest ko. So ayan mga kababayan. At speaking of Trillanes, ito pong si Robin Padilla ay nangangamba. Kasi meron pong usap-usapan na yung dati pong senador na si Antonio Trillanes ay nagpunta raw po sa The Hague. Kasi itong mga to tamang hinala eh. si Trillanes ay naglabas ng litrato na siya po ay nasa The Hague. At merong balita na may dumalaw po doon kay dati Pangulong Rodrigo Duterte doon po sa kanyang selda. So iniisip nila na ang dumalaw doon ay si Trillanes. Ay nangangamba raw sila. Kumbaga parang wala silang tiwala kay Trillanes. Baka kung ano gawin, baka lasunin. Baka lasunin ni Trillanes. Nagkakainitan pa naman to nung hearing sa House. Diba
Munti ka pa magsuntukan sila ni Duterte. Oh. So, iniisip nila Robin Padilla, na na baka merong ginawa ito si Trillanes kasi nga nagpunta sa Dahig at siya raw yung dumalaw doon sa loob ng kulungan ni Duterte. Ganon din ang sinasabi ni Paulo Duterte. Ito mga kababayan, dismayado si Kong Pulong Duterte sa nangyaring welfare check sa loob ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa kongresista si Triniling. Umano ang pinadala para mag-welfare check. Si Triniling pala ang pinadala ng mga bangag para mag-welfare check kay PRRD, sabi ni Kong Pulong. So dalawa na sila ni Robin Padilla na tamang hinala. Tamang hinala si Paulo Duterte at si Robin Padilla. Pero alam niyo mga kababayan, yan po lahat ay fake news. Alam niyo naman itong mga DDS talagang mahilig sa fake news Para lang makakuha ng simpatya ng tao, gagawa ng fake news. Ang totoo mga kababayan, ito. Kasi sabi ni Paulo Duterte, si Triniling nga, si Triniling daw yung si Triniling pala ang pinadala ng mga bangag para mag-welfare check kay PRRD. Baka magkalat ka ng virus mo dyan at di ka pa naman na-inject ng anti-rabies shot mo. sabi ni Paulo Duterte. Ngayon, ito yung totoo. Pinak-check po yan ng Verifiles. Ng Verifiles para yung totoo lang tayo. Tigilan nyo na yung fake news. Wala kayong tigil kaka-fake news. Sino ba ang pumunta ron para mag-welfare check kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ayon sa Department of Foreign Affairs, opisyal ng Philippine Embassy ang bumisita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Scheveningen Prison sa Dahig para magsagawa ng welfare check. Yan. Opisyales ng Philippine Embassy. Hindi po si Trillanes. Wala, nababaliw na itong mga napapraning na itong si Paulo Duterte, maging itong si Robin Padilla. Inisip nila na na ito si Trillanes yung lumapit kay Duterte. Hindi nang pwede yun Alam naman na galit si Duterte, baka magsuntukan niya doon kahit mahina na si Duterte. Baka manuntok na manuntok. Alam niyo naman galit kay Trillanes yun. So, hindi po totoo Hindi po totoo na si Trillanes ang pumunta, kundi ang opisyalis po ng Philippine Embassy ang bumisita po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan po sa kanyang prison facility, dyan po sa detention cell, dyan po sa ICC, dyan po sa the Netherlands. Okay? So, wag po kayo maniniwala sa fake news. Mga DDS talaga walang tigil, walang sawa. Puro fake news ang pinagsasabi. Walang dyo yan. So, yun po ang update natin. Mabilisan lang to, maikli lang kasi anong oras na rin hinabol ko lang. Gusto ko lang paalalahanan si Bongo at si Bato de la Rosa, mga sir, mga senators natin dyan, enjoy nyo na po yung inyong Christmas vacation. Yung Christmas season na to. Pati Halloween, idamay nyo na. Kasi sa January po, next year, sa 2026, malamang at sa malamang, kayo po ay huhulihin na sa pamamagitan ng warrant of arrest na ilalabas po ng ICC laban sa inyo. At least, may oras pa kayo para mag-prepare, mag-isip. Ano ba? Papahuli ba kayo? O hindi kayo magpapahuli? Kasi sabi ni Bato, hindi rin siya magpapahuli, magtatago daw siya di umpisahan nyo na, magplano na kayo kung ano gagawin ninyo. Kaya nga in-advance ni Trillanes yung pagkaka-announce para at least alam niyo yung gagawin ninyo. Makaibay, may kipagtaguan, o may kipaghabulan, o kusang loob kayong susuko at ibibigay ang inyong mga sarili. Susurrender ninyo sa ICC. Ayun ang abangan natin mga kababayan. Matagal pa naman yun. Sa 2026 pa naman. Alright, so yun lang po muna mga kababayan ang ating update. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang balita, ingat po tayong lahat. God bless po.